Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency at saka commodities. Kamakailan lang, nagbigay po ng reaksyon ang veteran trader na si Ginoong Peter Brandt tungkol po sa patuloy na laban ni Bitcoin laban sa ginto or gold. Ayon sa kanya, napaka-interesting ang sitwasyon na ito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating alamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, Bitcoin versus gold na naman po tayo. Ngayon ay umpisahan po natin kung ano po ang nangyayari sa labanan yan, sa pagitan po ni Bitcoin at ang gold. Yan, ayon po kay Ginoong Peter Brandt, napapansin niya na nahihirapan si Bitcoin na makawala sa anino ng ginto or gold. Sa loob ng mga nakarang linggo ay bumaba ang halaga ni Bitcoin kumpara sa precious metal na ito. Kung titingnan natin ang chart ng Bitcoin to gold ratio, makikita po ang isang posibleng double top formation. Ang ibig sabihin nito ay posibleng naabot na ni Bitcoin ang pinakamataas nitong halaga laban sa ginto sa kasalukuyang cycle. Sa kasaysayan, ang ganito pong pattern ay nagiging sinyalis ng pagbagsak ng presyo. Matapos maabot po ang 38.5 ounces ng gold bawat Bitcoin itong January 30, biglang bumagsak po ito sa 33 ounces noong February 3. Sa ngayon ay nasa 33.85 ounces per BTC na ito at nahihirapan itong bumalik sa dating mataas na antas or level nito. Ngayon ay bakit po ito mahalaga? Ayan, mahalaga pang pag-usapan natin ito dahil parehong itinuturing na safe haven assets itong si Bitcoin at ang gold. Sa panahon po ng economic uncertainty, naghahanap po ang mga tao ng ligtas na paglalagyan ng kanilang pera. Ang ginto or gold ay matagal nang subok bilang isang ligtas na asset. Samantalang si Bitcoin naman ay tinatawag ding digital gold dahil po sa limitadong supply nito at potensyal na store of value. Ngunit bakit mas pinipili pa rin ng mga investors ang gold kaysa kay Bitcoin? Ayon po sa mga eksperto ay mas matagal na kasi ang track record ng gold bilang stable na investment. Sa kabila po ng hype ni Bitcoin bilang digital gold, hindi pa rin ito kayang tapatan ang reputasyon ng gold sa panahon ng krisis. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng economic uncertainty sa sitwasyon? Yan, isa pang dahilan ng pagbagsak ng Bitcoin laban sa gold ay ang mga pangyayari sa ekonomiya. Una ay mayroong pong mga issue ng inflation na nagdulot ng takot sa mga investors. Ngayon naman, may mga banta ng trade war matapos po ang announcement ni US President Donald Trump ng mga bagong import tariff. Kapag may ganitong mga pangyayari, natural na bumabalik ang mga investors sa mga subok na safe haven assets tulad po ng gold. Dahil dito ay nahihirapan po si Bitcoin na makuha ang tiwala ng mas maraming investors bilang isang stable na investment. Ayan, digital gold status. Abot kamay na ba? Ayan. Sa kabila ng mga hamon ay nananatiling optimistic ang mga proponents ni Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Matt Hougan, siya po ang CIO ng Bitwise, posibleng maging catalyst para sa pagtaas ni Bitcoin ang posibilidad na simulan ng mga bansa, kabilang na po ang US, ang paghawak ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang reserves. Kapag nangyari ito, maaaring tumaas po ang market share ni Bitcoin mula sa ginto. Sa ngayon, ang market cap po ni Bitcoin ay nasa $2 trillion, habang ang gold naman ay nasa mahigit $19 trillion. Kung makuha po ni Bitcoin kahit maliit na bahagi ng market ng ginto or gold, posibleng umabot ito sa presyong $500,000 bawat Bitcoin. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan. Para sa atin ay mahalaga pong bantayan ang laban ni Bitcoin at ang ginto. Kung patuloy na bumaba ang halaga ni Bitcoin kumpara sa gold, maaari pong magdulot ito ng pag-urong ng mga bagong investors sa cryptocurrency market. Kaya naman, kailangang maging maingat at mapanuri po tayo sa ating mga investment decisions. Gayunpaman, may mga pagkakataon din. Kung bumaba po ang presyo ni Bitcoin,
maaari itong maging magandang pagkakataon para bumili ng mas mura. Pero tandaan, laging isaalang-alang ang ating risk tolerance at huwag pong mag-invest ng pera na hindi po natin kayang mawala. At ayan, sa kabuuan ay sa kabila po ng mga hamon, naniniwala po akong malaki pa rin ang potensyal ni Bitcoin bilang isang digital asset. Bagaman ay hindi pa nito natatapatan ang reputasyon ng gold, hindi po malabong dumating ang araw na makilala ito bilang tunay na digital gold. Ang mahalaga ay patuloy po nating pag-aralan ang market at mag-invest ng matalino. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.